Yung Pax Civica at ng mga armas pandigma at yung EDCA sites. Sa tingin niyo, sir, malinaw ba na ang Pilipinas ay ginagawa o ginagamit ng Estados Unidos para sa proxy war nito dahil siya ay natetreten sa pag-unlad ng China? Pilipinas ngayon na sunod-sunuran sa Amerika. And then, itong posisyonan sa daigdig ng Amerika versus China. Pero sumamaan yung Japan, Korea, at iba. Pati yung mga bansang malayo naman sa rehiyon. So sabi ko ba nag-alignment? Ano ba yung Japan? Binabago yung saligang batas nila. Yung kanilang peace constitution. Tapos meron na silang mga yung binabalak magkaroon na sariling nuclear weapons. Meron silang nuclear power. Pero iba yung nuclear weapon. So, binubuksan na sa policy debates nila. So, but yung Japan naman yun, kung nasusundan yung mga usapan the last few weeks, palapit ang Pilipinas. So, nagkadikit tayo sa State Department, dikit din tayo sa Japan. Yung Japan kasi ang nagsusuporta dito sa Luzon Economic Corridor. Yung ADB, Asian Development Bank. At the beginning, North Rail, South Rail ang development. Ngayon, tapos nadagdag power generation. Magaganda, North Rail, South Rail, power generation. Ba, maya-maya, kasama na sa suporta ng ADB, yung pag-develop ng mining, critical minerals. Ba, then all of a sudden, meron kang vaccine ka. Sa gitna, sabi ko, tapos, ang ganda ng presentation, 100,000 plus jobs. Electronics. Bagsak yung ating electronics. 1970s pa yan. Kasabay po natin ang Taiwan sa paggawa ng electronics assembly. Ang Taiwan umakyat dahil meron silang technology upgrading. Tayo, wala tayong industrial vision. Tayo basta open sesame, open the window, open the doors to foreign investment, ganun lang. So, nasa-block tayo sa middle assembly. Pero sila umakyat. Ngayon, i-develop na yung ating electronics. Sabi ko, maganda pakinggan. Pero hindi sinasabi, sino magde-develop? Paano yung process? And then, kaugnay yan ng data center. A data center is energy intensive and water intensive. So, sa kaya kukuha, baka paanda rin ni Marco Wangko yung kanyang new modular power plant. Okay? So, but the whole project is uncertain. Hindi ba naman, well, di natin alam kung ano nangyayari. Alam niyo, yung original na North Rail, South Rail, ng panahon ni Gloria Macapagal, na medyo yata natigil yun. Yung mga inchik, problema ng mga inchik naman, sa kanila yung sila magtatayo ng railway, sa kanila ang bakal, sa kanila yung pako, sa kanila yung mga tao nga nakalagay doon sa Pampanga, hindi nagsasalita ng Tagalog. So, lahat na. Pero ito hindi ko alam kung makakakreate talaga niya. But you see, in danger ngayon ang Pilipinas. Yes, sir. Sa tingin niyo, sir, yung... Dagdagan ko lang. Kasi yung Pilipinas, dun sa karanasan na natin, yung government natin, hindi talaga naghahanda or tinitingnan yung national interest versus ano yung mga global interest or ano yung mga interest ng mga imperialist countries. Tulad nung tinatagtong World Trade Organization nung early 2000, ang maraming mga bansa na yung mga umuunlad na bansa tulad ng India, na may mga malalaking agricultural sector, naghanda sila, naglagay sila ng mga lawyers para protektahan yung kanilang mga sektor sa domestic sector, mga magsasaka nila. Pero yung Pilipinas,
sumabay lang sa kung ano yung global agenda or yung US agenda. Yung US agenda, mag-export ng kanilang mga agricultural products with lahat na, no? Ng mga, kasi gusto nilang palakasin yung kanilang agrikultura. So, same way na ngayon ay nakita yung role ng AI, lalo na sa mga labanan, yung artificial intelligence. So, yung sinasabing mga itatayong data centers dito through yung Pax Silica, ay ganun din, mas agenda yun ng US, at tayo ay parang lugar lang na para paglagyan dahil accordingly to sa mga reports, ayaw na rin ng mga mamaya nila dahil yung mga data centers na yun, AI data centers, ay Even New York, Finland, kumukuha talaga ng tubig, nawawalan ng tubig, yung quality ng tubig mabagsak, maayaw yung mga mamaya nila to sa mga, at sa geopolitical context naman, so mas malapit dito at may tinitingnan silang conflict between China at yung US interest, mahalaga yung location, Pilipinas, no? Para andun ka agad, accessible yung mga maabanteng teknolohiya. So, syempre, tulad din ng WTO na sinabi noon, noong 2000, na magkakaroon kayo ng mga maraming jobs sa agrikultura. Pinangako, pati gobyerno. Gobyerno, oo, okay, sige, magbukas tayo ng ating ekonomiya. Buksan natin yung lahat, mga gulay, prutas, livestock. Yung pala, ang ano doon ay buksan yung ating merkado para pumasok yung mga baboy, manok ng US. So, anong nangyari? Nagkandalugi yung mga poultry industry, yung mga babuyan. Hanggang ngayon, bagsak yung babuyan natin eh. In the same way, ganun din yun. That is not our national interest, what I'm saying. Kaya dapat, pag-isipang mabuti yung mga ibinigay na concession doon, i-review at sinasabi nilang hindi yun pumapasok sa power ng Senado, no? So, no need for ratification. So, naalala ko kasi, yung military bases ay niratify yan. So, kailangan mayroon dyan control yung mga mamayan through yung representatibo nila, no? Yung Senado, na sila yung dapat mayroong say, no? Kung ito ba ay papasukin natin, hindi.